Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini mula sa July 28 to August 3, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang itong gagawin kong reading. Kung hindi man mag-resonate o tumama sa inyo itong reading, baka mag-resonate o tumama sa someone na kakilala nyo o malapit sa buhay nyo. Yung gender, mamaya baka may lumabas. Gawin nyo na lang energy. So, yung babae, siya yung female energy at yung lalaki, siya yung male energy. Masculine energy. Pwede rin naman yung lalaki, siya yung extrovert at yung babae, siya yung introvert. So, magsimula na tayo. Ano yan? Magsimula na tayo. Well, ang dating dito, ano tong bad timing? Ito. So, katabi niya ay ito. Page of Cups. Kaya lang baliktad. So, sa madaling salita, mukhang may gustong mangyari yung iba sa inyo, pero bad timing nga. Ayan ito. Death card. Na para bang kapag pinilit nyo pa rin mangyari yung naudlot, lalong mamalasin. Ano kaya yun? Ano ba yan? Baliktad na ito. Baliktad no. Ito page eh. Page na nga ito, page pa ulit. Well, ang dating sa akin, tungkol to sa plano o ambition na para bang hindi mangyari-yari. For some reason. Pero tingin ko tungkol to sa dinidesire ng iba sa inyo. Hope. Again, ambition, plan, desire na nag-fail. At ito kayo, disappointed. Bad timing. Pero gusto nyo pa rin i-pursue kahit na nag-fail. Na para bang pag pinursue ulit ay lalong mamalasin. Ano ba yan? Pero hindi ko maisip kung anong klaseng plan nyo. Pero depende nga sa inyo. Kung ano ba yung gusto nyong i-manifest o gawin. Lalo na kung nangyari na to. Na may tina-target yung iba sa inyo, ina-expect, pero for some reason, hindi nyo nakuha o nag-fail. Huwag nyo na i-pursue. Kasi kung i-pursue nyo pa, baka lalong malasin. So, sabihin natin,
na busted yung iba sa inyo, na reject, o nakipag-break yung karelasyon, huwag nyo nang habulin. Kasi kung hahabulin nyo, baka lalo lang kayo masaktan. Pwede rin ganon. So, ngayong linggo, hindi in-advise na mag-take action sa anything na parang nag-cause ng sadness sa inyo. Hayaan nyo na yon. Kasi nga, baka lalong mag-bring ng trouble sa iba sa inyo. Kung ipipilit nyo pa rin. So, ganun eh. Anyways, punta tayo dito. Sabihin natin probationary yung iba sa inyo, job order, ganun. So, baka mag-level up na sila sa permanent. O, ewan ko, parang pag-level up to, o promotion. So, probationary to permanent. Yung job order, o job order, di ba may ganun? Lalo na pag sa government. Paano ba sunod nun? Permanent na ba? May susunod pa yata eh. Nakalimutan ko. Job order to probationary yata yan. Ewan ko, nakalimutan ko na. So again, promotion sa iba o pag-level up sa kontrata, ganyan. Ay, posible. Para sa iba sa inyo, parang may growth eh. O sabihin natin kung dito kontrata ay commitment. Baka mag-level up na yung commitment. So, yung mga in relationship, who knows, baka ma-engage na. O, pwede rin na may kakasal na yung iba sa inyo o yung kakilala nyo ngayong week. Loyalty para sa mga nasa relationship. Meron? Kung single, paano? Baka may makuha silang proposal. Hindi ko nga lang masabi kung anong klaseng proposal to. Sabihin natin may nanliligaw, who knows? Baka naman maging kayo na. Kung gano'n ang situation. Baka makitaan nyo na ng improvement yung tao kaya sasagutin na. Kung kayo naman yung nanliligaw, baka sagutin na yung iba sa inyo. Sabihin naman natin naghihintay ng reconciliation sa ex o anyone na nakaaway. Posible ba yun? Pwede. Ano pa bang masabi dito? Wala na maisip eh. Dito na tayo. Love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Mahalin daw ang kaaway. Madaling salita.
Sabagay may kasabihan na. Ano ba yun? Keep your enemies closer. Yun nga ba yun? Keep your enemies closer. So, yun. Ganun ang dating dito. Isa pa pala. So, dito naman, thankful. Think about the people and things you feel grateful for. So, wag daw makalimot magpasalamat sa mga taong nakatulong sa iba sa inyo in times of crisis. At wag makalimot magpasalamat sa kung anong meron ng iba sa inyo. Kasi, be thankful daw eh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.